Amen. Salamat po sa awit po na yan. Amen. Praise the living God. Amen. Hindi ba kayo nagpapasalamat? Pinalaya kayo ng Panginoon? Alam niyo, pinakamasarap na pakiramdam ay palayain ka ng Panginoon. At salamat sa kanyang salita. Kapag meron kang Kristo sa puso, you are free indeed. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. At pag-pray po natin patuloy ang first mission or outreach anniversary sa Hong Kong. At pagpalain ng Panginoon ang pangangaral ng salita ng Diyos at maraming maligtas at madagdag sa iglesia. Pag-pray po natin ang ating pastor, Dr. Ed Lorena, Ma'am Del, and Pastor Peter Mort. Buksan po natin Matthew chapter 17. Matthew chapter 17. Basahin po natin verse 1 to 8. Verse 1 to 8 and then verse 14 down to verse 21. We would appreciate it very much kung yung ating po mga bisita ay sharean po natin ang Bible para makita po nila mismo sa salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. Amen. Matthew 17 verse 1 to 8 then 14 to 21. Are you there? Amen. Basahin po natin verse 1 to 8. Ready, read. And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into a high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. And when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. And Jesus came and touched them and said, Arise, and be not afraid. And when they have lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only. Verse 14, ready, read. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed. For oft times he fell into the fire and oft into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit, this kind goeth not out by prayer and fasting. Ang ating pong pag-aaralan is all about this ating binasa. Sabi ng Bible sa verse 20, because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed. You see that? It's a big contrast. Okay? Mustard seed. Gaano kaliit ang mustard seed? It's just 1 to 2 millimeter. No? Pag yung maliit po nandito, kikita mo, 1 millimeter. Pero sabi niya, kapag nagkaroon kayo ng ganyang kaliit na pananampalataya, you could say to the mountain, move from one place, and it will be moved. Ang tanong, yung ba yung hocus-pocus? Hindi. Ito yung sinasabi ng Panginoon na kung kayo magkakaroon ng pananampalataya sa akin. Kumusta ang iyong pananampalataya, kapatid? Kumusta ang pananampalataya? Kaya nga tayo may bisita para mabigyan sila ng seed of faith. Amen? At ang salita ng Diyos, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. What is faith? Faith is taking God at His Word. Sinabi ng Diyos, gagawin niya.
Pag nagkaroon ka ng maliit na pananampalataya sa Diyos na napakalaki, sa Diyos na sa Kanya walang imposible, sa Diyos na naglalang ng buong sanlibutan, sa Diyos, by His Word, all things consist. Kung magkakaroon tayo ng pananampalataya sa dakila nating Diyos, we could be mountain movers. Be a mountain mover for God. Tayo po yung manalangin. Panginoon, pagpapalain niyo po ang aming pag-aaral, kayong maluwalhati, kayo ang maitaas. Pagkatapos po, Panginoon, ng pangaral, makalimutan nila ang nangaral, pero wag po nilang makalimutan ang inyong salita. Huwag nilang makalimutan ang prinsipyo na nais niyo po na ma-implant sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan at mai-apply namin sa aming pamumuhay bilang mga anak ninyo. Bless you po ang aming pag-aaral, kayong maluwalhati at maitaas. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. Makakaupo na po ang bawat isa. Maraming mga tao ay nahihirapan. Many people have difficulties. Amen? Sino po sa inyo rito ang may kahirapan, may difficulties? Maaring sa katawan, maaring pinansyal, maaring pisikal, maaring mental, maaring psychological, maaring physiological. Lahat. Tandaan po natin mga kapatid, lahat yan ay nag-uugnay o may root, may ugat. Pananampalataya. Lahat ng ating problema ay meron pong koneksyon sa espiritual. You see, they have mountains of heartaches. They have mountains of debt, utang. They have mountain of despair. And even, ang pinakamatindi, dito po sa ating binasa, sa verse 15, sabi ng Bible, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed, for oft times he falleth into the fire and off into the water. Lunatic, meron pong masamang espiritu, satanic opposition. Ang tanong, ano ang gagawin mo kapag ikaw, when you are faced with these mountains? Ang mensahe po ngayong umaga, it will give us a lesson on how faith can move mountains. At ito po'y binasa natin, Matthew chapter 17, verse 1 to 8. You see, ngayong umaga, meron ka bang mga ilog at may dagat ka ba na it seems that is uncrossable? No? Minsan, sa problema ng isang tao, parang ayaw niya ng matulog ng gabi at minsan kung makatulog siya, ayaw niya ng gumising sa umaga. Nakaranas na ba kayo noon? Dumating tayo sa pandemic at maraming mga tao na wala ng trabaho, na wala ng pagkakakitaan, yung kanilang health ay nag-back down at ang daming gastusin, mga kapatid, sa hospital at nagkaroon ng pagkakataon na talagang yung mga hospital ay punong-puno ng mga tao at kinakailangan kang pumila and yet wala kang pera. Are there rivers in your life seems uncrossable? Are there mountains that you cannot tunnel through? Hindi mo kayang lusutan. You see, God specializes in all these things. Amen? Meron tayong Diyos, mga kapatid. Kaya nga rinibuke niya ang kanyang mga disipulo. Sabi ng Bible sa verse 16, and I brought him to thy disciples. Imagine mo mismo, pati ang mga disipulo, hindi nila magawa. And I brought him to thy disciples. Nagreklamo itong ama ng tahanan na idinala niya ang kanyang anak na lunatic. Dinala niya sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, hindi po nila mapagaling. Then Jesus answered and said, napakabigat po nito, mga kapatid. At nawa sana hindi ito mangyari sa atin, sabihan tayo ng Diyos, "O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me." And Jesus rebuked the devil, and he departed out of it. Wala nang mahabang seremonya. Wala nang pinapakulong tubig. Wala nang tawas. Amen? Wala nang pulutan. Na magpapaalbularyo ka at magbibigay ka ng pulutan sapagkat meron kang nasagi tag dito, mga maligno na nasa tabi na nung nagdaan ka,
Hindi ka nagpasantabi. Dadaan po. Naalala nyo? Nang tayo ay hindi pa manan, dadaan, makikiraan lang po. Baka may tamaan po kung mga maliliit dyan. Talagang tatamaan mo, kasi naliit eh. Ito yung naranasan ng mga disipulo, hindi nila nagawa, and yet ang Panginoon isang salita lang. Kagyat, mabilisan, umalis yung masamang espiritu. At sabi ng Bible, and the child was cured from that very hour. At yan ang kailangan natin, mga kapatid. Hindi yung pong Pentecostal-like na ang daming mga seremonya at katulad ni Benny Hina, hahawakan ka pa, tutulak ka pa, at may mga sasalo naman sa'yo. Baka mabagok ang ulo mo. Gumaling ka nga pero nabagok naman ang ulo mo. Sayang din. Hindi po yun, mga kapatid. Ito yung ginawa ng Panginoon at that very hour. Then came the disciple to Jesus apart. Nahihiya yung mga disipulo, kaya kinausap nila ang Panginoon doon sa malayong lugar and said, why could not we cast him out? Panginoon, ba't hindi namin makast out? Verse 20, tingnan niyo po. And Jesus said unto them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove thence to yonder place, and it shall be removed, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Alam niyo, mga kapatid, sa ating buhay, ang daming mga problema na sinusuungan natin na tila baga hindi natin malusutan. Maliit na problema lang. Mga utang lang, mga kapatid, hindi natin malusutan. Mga pagkain lang sa hapagkainan. Uutangin mo pa, magmamakaawa ka pa. Maraming mga tao nang i-scam. Ginamit nila ang teknolohiya para mang-scam doon sa mga tao na maaayos sa mga puso at gustong tumulong. Nakakalungkot po yan. Nasa henerasyon tayo, mga kapatid, na walang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, faithless generation. Bakit kaya ayaw manampalataya ng tao sa Diyos? After all, the Bible is true and trustworthy. Ang sabi ng Bible, Hebrews, look at your Bible, Hebrews chapter 11, verse 6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Bakit kaya umaalingaw-ngaw na ang salita na ito, Hebrews chapter 11 verse 6, pero maraming pa rin mananampalataya, imbes na sila'y magtiwala sa Diyos, magtitiwala sila sa kanilang duda, magtitiwala sila sa kanilang takot, magtitiwala sila sa sinabi ng tao, kaysa sinabi ng Diyos. At minsan yun ang i-meditate nila. You see? Jesus had gone up to exceeding high mountain and He was transfigured. Pero bakit kaya, mga kapatid, na nangyari ito? In chapter 17, look at your Bible. In verse 1 and 2, and after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into a mountain apart, and was transfigured before them. And his face did shine as the sun, and his raiment was white as snow. The word transfigured, it means He was metamorphosized. Ito yung Greek word na pinagmula ng metamorphes. Ibig sabihin, a change of form. Nagbago yung kanyang form, mga kapatid. But not just a change of form, a change where that which is on the inside comes to the surface. Lumabas, mga kapatid, yung tunay na gusto ng Panginoon na makita ng kanyang mga disipulo. Tandaan po natin, mga kapatid, the glory of God was in the Lord Jesus Christ. At itong pagkakataon na ito lang yung pagkakataon na nag-transfigured siya, na nag-metamorphosize siya. Ipinakita niya kung sino siya noong pa man. You just imagine. Grace of all grace. Lahat, itong mga disipulo na ito, itong tatlong disipulo na ito, the core, sila yung nakakita ng kalwalhatian ng Diyos.
The glory of God was in the Lord Jesus Christ. That glory burst forth on the Mount of Transfiguration. God starts with the inside and goes toward the outside. Ang tao, iba. Aayusin ang lahat sa labas. Kaya nga kayong mga men, bago kayo makipag-date, siguraduhin ninyo kayo ay may wives. Baby wives. At punasan nyo muna sa muka yung ka-date nyo. Baka puro lang yan makeup. May kausap po ba ako? At baka magulat ka pa, yung ka-date mo pala lalaki. I-check mo. Maghanap ka ng lugar na mahangin para mas check mo din kung yung kanyang buhok, baka pilo ka lang. At kung o-order ka ng pagkain, order ka ng medyo matigas para siguraduhin mo yung ngipin, hindi postiso. Kasi, ang inaayos ng tao ay sa labas. Mga kapatid, pero ang Diyos, ang gusto niyang ayusin ay sa loob at lalabas. Satan just covers the outside because he has nothing on the inside. Satan knows how to masquerade, but Jesus was metamorphosized. Amen? Kaya nga, mag-ingat tayo. Ang kaaway, ang dyablo, magaling mag-masquerade, magmaskara. Pero, kaya siya nagmamaskara kasi wala siya sa loob. Dito ang Panginoon, ipinakita niya kung sino siya bago pa siya nag-incarnate. And what a privilege. Ay kung nandun ako talaga naman, katulad ni Pedro, sasabihin ko, Lord, maganda po dito. Maganda po dito. Gusto mo po ba akong gumawa ng 3 tabernakulo? Sa'yo, kay Moses, at kay Elias. Kahit naman sino talaga, ay gagawin yun. Maganda po dito, Panginoon. First time, mga kapatid, yung narinig nilang Moses ay nakita right before their eyes. Hello, Elias, right before their eyes, nakita nila. Pinatawag ng Diyos. Pinatawag ng Panginoong Hesus. At ang pinakamatindi, mga kapatid, tingnan niyo po, yung sinabi ng Bible, sa verse 5, basahin po natin sabay-sabay, ready, read. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Wow. Today's message gives us 3 basic things as we look into this chapter about moving mountains. You see, the ministry of Christian Bible Baptist Church San Pedro and our pastor is one of the great example. Amen. Amen. Because of his faith to our great God, it was just a dream. Now it is a reality. This is just a dream, but now it is a reality. Yung ating camp, it was just a dream, and now it's a reality. Bible College International is just a dream, and now it's a reality. Yung ating dorm, it was just a dream, and now it is a reality. Yung ating mga mission abroad, it was just a dream, and now it's a reality. Dati, it was just a dream, magkaroon tayo ng mission sa Israel, but now it's a reality. It was just a dream na magkaroon ng 100 voice cry. Now it is a reality. It is just a dream, but there is a mountain mover, a trailblazer by the name of Dr. Ed Lorena, our pastor. Amen? Amen? Bakit? Kasi meron siyang nakita, meron siyang nakausap,
may kumausap sa kanya, ang Diyos, na gusto niyang makausap natin, maka-fellowship natin. Kaya ang ministry na ito ay dakila, it's not because of our pastor, but because of the great God na meron siyang pananampalataya. Hindi ko makalimutan ang sinabi. Sabi niya, kayo marunong kayo sa computer. Ako hindi marunong. Pero meron akong pananampalataya sa dakilang Diyos. Alam ko mangyayari. Ito pong auditorium natin na ito, it was just a dream. Yung magkaroon tayo ng aircon after 36 years, it was just a dream. Kaya yung mga nag-iisip na, 5,000 sitting capacity auditorium, yes, it's just a dream. But it will be a reality. Pero maganda, isipin mo ang sarili mo. If that will happen, will you still be here? Dapat nandyan tayo, nandito tayo. Amen? Amen? So, how to be a mountain movers for God? Faith that moves mountain, number one, is a faith that anticipates the glory. In chapter 17, verse 1 and 2, and after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into a mountain apart. Bakit kaya sila dinala ng Panginoon doon? Ang sabi ng Bible, verse 2, and was transfigured before them. And his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Imagine mo, sinomon niya. Pinababa niya si Moses and Elias. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make there 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. While he yet spake, behold, the bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Ipinakita, para bang sinasabi nung kanta, heaven came down. Ipinakita ni Kristo ang kanyang kaluwalhatian sa mga disipulo. Mga kapatid, kung gusto natin ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lang maging artificial, hindi lang, mga kapatid, hanggang sa building na ito, dapat mag-i-anticipate natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi ko makalimutan nung si John Jenkins ay nag-preach about heaven. Ang sabi niya, John, did you see me there? John, did you see me there? God has given you an opportunity na ikaw ay makapunta doon sa langit. Makita mo ang kaluwalhatian ng langit. Did you see me there, John? Pero mga kapatid, I would tell you na hindi na pananampalataya yan, mga kapatid, kung dadaling ka ng Panginoon sa langit at ipakikita niya na ikaw nga ay ligtas at sa langit ka patutungo. It takes faith, mga kapatid, na magtiwala tayo sa Diyos na sinabi niya, gagawin niya. At dito, para sa kapakanan ng lahat ng mga disipulo na hindi nakakita, nagbigay siya ng random sampling. Amen? Ipinakita niya sabi ng Bible, Peter, James, and John, ang kanyang kaluwalhatian. You see, sa ating personal na relasyon sa Diyos, through prayer, meditation, Bible reading, doon natin makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo kung bakit maraming Kristiyano, ang kanilang pananampalataya hindi lumawak, lumaki, sapagkat kulang ang inyong relasyon sa Diyos. Ang iba sa inyo inaantok. Bakit? Sabado, ang inyong kinausap, TikTok. Ang kinausap nyo, Reels. Ang pinanood nyo, Shorts. Naglaro kayo maghapon. Pero kailan nyo kinausap ang Diyos? Kailan kayo kinausap ng Diyos sa Bible reading nyo? Maraming mga ama ng tahanan dito, bakit hindi natin ma-lead ang ating tahanan? Bakit wala tayong excitement sa gawain ng Panginoon?
sapagkat hindi natin ma-anticipate ang kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat wala tayong magandang standing sa Panginoon. Hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nananalangin, hindi tayo mga kapatid nag-i-involve sa gawain ng Panginoon. If you want to see the glory of God and if you want to anticipate the glory of God, mga kapatid, pinakita na ng Panginoon dito sa Christian Bible Baptist Church how to anticipate the glory of God. We have the Bible. We have the mind of God. We have the heart of God. We have the work of God. We have the workers of God. Ano pa ang kailangan natin? Wala nang kinakailangan patunayan ang Diyos sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magkaroon ka ng pananampalataya na mahal ka ng Diyos, na hindi nagkamali, iniligtas na ng Diyos at inilagay ka dito sa iglesia. Sapat na magkaroon ka lang ng konting pananampalataya into a great faith. Sa mga mananampalataya, nanatili ba na mustasa ang inyong pananampalataya? O ngayon, malaki na ang iyong pananampalataya? Umusbong na. You see, dakila ang Diyos, pero hindi dakila ang ating pananampalataya. Kaya hindi tayo makapag-move ng mountains. Hindi kasi natin makita, ma-anticipate ang kaluwalhatian ng Diyos. Hello? Akala kasi natin ang kanyang kaluwalhatian ay mararanasan natin. Yes, mararanasan natin yan sa rapture. Yes, we will see God face to face. Pero ngayon pa lang, sa pananampalataya, pwede ka nang mag-move ng mountains. Bakit ang Taiwan nakabutas ng mga mountains? Kung ikaw ay magta-travel from Kaohsiung, papunta ng Taipei, sa north, ilang hours lang? Ilan hours sa bullet train? 2 hours may get? 2 and 45? Ilang kilometers per hour? 4 to 500 kilometers per hour. Bakit nakakapag-travel ng ganong kabilis? Ilang oras from Pintong to Taipei bus? 6 hours. 6 to 7 hours. Wala naman traffic doon, no? Wala. See? Pero bakit nakuha ng 2? Kapag may mga tao, may mountain moving faith. Hindi naman po sila mananampalataya. Pero bakit sila nakabutas ng mga mountains? Tayo mga mananampalataya, utang lang, hindi natin mabayaran. Pagkain lang na masarap sa hapagkainan, hindi natin mai-provide sa ating family. Yung tithes and offering lang natin, hindi natin maibigay. Kapag si Pastor Ruiz ang nandito, sasabihin, loko-loko ka talaga. Bubo ka. Hindi natin maunawaan. Bakit? Kasi kulang ang ating pananampalataya. O, naging bansot ang ating pananampalataya. It is a faith that anticipates the glory. It is expecting with hope. Are you expecting with hope? Ikaw ba'y may pag-asa? Ikaw ba'y nag-e-expect ng may pag-asa? Ikaw ba'y nag-e-expect doon sa dakilang tagatulong mo that there's a great God na ginawa niya ang lahat ng bagay? Kung ang kaligtasan mo ay hindi nawawala at ang kaligtasan mo hanggang doon sa langit na bayan, sabi ng Bible, He spared not His own Son but delivered Him up for us all. How could He not freely give us all things? If we will just believe. Ang kinakailangan, i-expel natin yung hopelessness sa ating mga puso. Hindi problema ang magpapagupo sa iyo. Hindi rebellious na bata ang magpapagupo sa iyo. Hindi utang ang magpapagupo sa iyo. Hindi kahirapan ang magpapabagsak sa iyo. Hindi ang mga bagay dito sa mundo na ito ang magpapabagsak sa iyo. Kailangan magkaroon ka ng pag-asa doon sa Diyos na gumawa ng lahat at nagligtas ng iyong kaluluwa. Wala ka kasing tiwala talaga sa Diyos. The truth of the matter is, you don't really trust God. Expect with hope. Expect to the helper. Expel hopelessness and expand the help. 3 disciples witnessed Jesus, the fulfillment of every law and prophet in glory.
This is such great hope for us as we see the hour getting gloriously darker, because this means that we are looking for Jesus to come in glory at any moment. Alam niyo po ba, habang pa-dark ng pa-dark, habang pa-dilim ng pa-dilim, doon mo lalong na-anticipate na mas maganda ang kahihinatnan ng pagdating ng Panginoon kung tayo, mga kapatid, ay nag-expect sa Diyos na buhay. But the question is this: sino lang ang nag-a-anticipate sa kaluwalhatian ng Diyos? Marami sa inyo nag-a-anticipate ng babayaran nyo. Si Judith, sabi ni Pastor Ruiz, Judith, due date. Natatakot kayo sa due date. Natatakot kayo sa bayaran, sa bayarin. At wala tayong pananampalataya sa Diyos na iniligtas ka nga, sinarado niya nga ang apoy ng impyerno sa iyo at binuksan niya ang langit na bayan. Hindi niya kayang ibigay lahat ng mga bagay kung ikaw ay sasampalataya lang. Sabi ng Bible, O ye of little faith. See, anticipate. Faith that moves mountain is a faith that anticipates the glory of God. Amen? It's all about Jesus. All of creation, all of redemption, all of the scripture, all of the prophecy, and all the fellowship of believers points to the Lord Jesus Christ. Not any program, not any, mga kapatid, na procedures dito ang ginagawa natin para sa ating sarili. At yan ang laging sinasabi ng ating pastor, mga kapatid. It's all about Jesus. This is not my church, he said. This is not your church. This is Jesus' church. Kaya ang dapat nating anticipate, ano kaya ang programa? Paano ko kaya makikita ang Panginoong Hesus sa programa ngayong umaga? Ang iba sa inyo inaantok, tulog. Bakit? Hindi nyo ina-anticipate ang Panginoon eh. Hindi tayo naghanda. Ang tindi na mga kinain natin kagabi. Puro carbohydrates. Mga kapatid, ako po, biyaya po ng Panginoon, ang ininom ko lang kape. Kapis, kasi Sunday po. Sunday po, mga kapatid, mamaya pa po ako kakain, lunch. Ang last na kain ko po kagabi ay 6:00 ng gabi. Nagpa-fasting po ako. Bakit po? Sapagkat sabi ng Bible, gusto ko makita ang kalwalhatian ng Panginoon, hindi yung gawa ko. Amen? Hindi yung gawa ng laman, kundi yung gawa ng Espiritu. Focus on the soon coming Savior. Marami dito, nakafocus kayo sa darating na Lazada, darating na ano tawag doon? Parcel galing sa Shopee. Padala galing kay tita, kay tito, sana all. Padala ng remittance, at kapag hindi dumating ang remittance at hindi dumating yung parcel, nagagalit kayo. Pero sino kaya dito ang nag-anticipate ng pagdating ng Panginoon? Ano kaya ang ipapabasa ng Panginoon sa akin through my Bible reading? Sino kaya ang ipagpe-pray ko? Sino kaya ang mawiwitnessan ko? Amen! If we want to be mountain movers, it takes faith that anticipates the glory. Number two, tingnan niyo po mga kapatid, verse 14 yung ating binasa. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic and sore vexed. For oft times he falleth into the fire and oft into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Itong mga disciples po ba'y ligtas? Yes. Are they going to heaven? Yes. Do they have the power of God? Yes. Pero bakit hindi nila mapagaling ito? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Mga kapatid, ang mountaintop experience, yung pong i-anticipate natin ang kaluwalhatian ng Panginoon through our Bible reading, through our prayer, through preaching ganito, through Sunday school, through the program of our church, it's great. Pero there are people outside that needs the Word of God. It is, you see, a faith that moves mountain is a faith that alleviates the grip.
Those who are grieving, alleviate means paggaanin ang nararanasang hirap ng mga tao. Hindi natin kayang i-eradicate ang kasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang tao, pero meron tayong mensahe, mga kapatid, na pwedeng ibigay sa mga tao yung ating naranasan sa ating close fellowship with the Lord, yung ating high mountain experience, mga kapatid. Hindi lagi tayo, tandaan po ninyo, mga kapatid, yung ating service, yan po, mga kapatid, is a pumping station paraan ng Diyos para makakuha tayo ng kapangyarihan para pag lumabas tayo. Kapag nasa opisina ka, kapag nasa klase ka, kapag ikaw ay nasa labas na, gagamitin mo to alleviate the grieving people. There is a grief that must alleviate. After his mountaintop transfiguration, Jesus descend to a valley of misery, to a boy who is demon-possessed. The disciples had tried everything in their power to get rid of the demon, but nothing had changed. Jesus came and spoke, and without any struggle or long battle, Satan released his grip, and the boy was set free. Tayong mga Kristiyano, bakit? Ba't wala tayong kapangyarihan? Hindi ka nananalangin. Bakit pag may preaching at tinamaan ka lang ng konti, galit na galit ka? Kasi hindi ka nananalangin ng preacher. Inaalmusal mo ang preacher. Inaalmusal mo ang ating pastor. Pinupulutan nyo sa bahay. May kausap po ba ako? Hindi natin minemeditate kasi ang salita ng Diyos, kaya wala tayong kapangyarihan. Ikaw mismo nakakaalam niyan kung may kapangyarihan ka ng Diyos. Kasi sabi ng ating pastor, our accomplishment, we say something about us. Amen? Souls that are captivated by sins. Souls that are controlled by satanic oppression. Alam niyo po bang matindi yung depression? Kababalita pa lang, mga kapatid, yung nanay, binuhusan ng gasolina at tiner ang kanyang anak at ang kanyang sarili at sinilaban ang kanilang sarili at patay. Bakit po? Sapagkat may mga tao nangangailangan. Hindi nila alam ang Kristo na meron tayo. Hindi nila napapakinggan, mga kapatid, ang preaching, ang teaching sa Sunday school. Hindi nila naririnig si Dr. Ed mag-preach sa kanila. At tayo, mga kapatid, na nasa area, tayong gagamitin ng Panginoon to alleviate the grieving people, mga kapatid. Souls that center their lives with their substance of the world. At ang nakakalungkot kung tayong mismong mga anak ng Diyos ang lalapit sa Panginoon at sasabihin natin, Panginoon, bakit hindi ko mapalayas ang kaaway? Sapagkat nasa bahay ang kaaway. Sa pamamagitan ng gadget. Sa pamamagitan ng cellphone. Ilan sa mga kabataan ngayon nakababad sa cellphone? Ilang mga kabataan? 1 minute. 1 minute. Pero naka-100 na, that is 100 minutes. That is 1 hour. 1 hour and 40 minutes. 20 minutos na lang, 2 oras na. Let's be honest. Sino sa inyong mga young people nakaranas na? Be honest, pakitaas ang kamay. Be honest, pakitaas ang kamay. Ang nakakalungkot kung hindi lang mga kabataan, kundi mga adult. Mga adult. Tuturuan pa tayo ng Facebook. Tuturuan pa tayo ni Meta. Na huwag ka lang mag-scroll. Mag-iwang ka ng bakas. Para magkaroon ka kagad ng maraming viewers. May kausap po ba ako? Sapagkat binabayaran na ni Meta ngayon ang bawat mga digital creators. May kausap po ba ako? Pero ilan na sa atin, mga kapatid, ang nagmuni-muni sa salita ng Diyos. A mountaintop experience sa Panginoon.
through Christian Bible Baptist Church. Ilang kayang mga young people, yung mountaintop experience nyo ay yung young people service. At pupunta kayo sa sanlibutan. You could alleviate the grieving people. Meron kang mensahe na sasabihin sa kapwa mo kabataan na Jesus paid it all to Him I owe. Na may mga kabataan na habang umaawit ang sanlibutan ng mga awit nila, spaghetti pababa, pababa ng pababa, ikaw naman ay awit ng blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Habang ang mga kabataan sa labas ay ang kanilang mga damit ay paikli ng paikli. Salamat may mga kabataan, ang inyong mga standard ay hindi nyo binababa. Why? Because you have a mountain experience from God and you will alleviate the grieving people. Salamat sa mga nanay. Because of their mountaintop experience, ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon. Pinapagamit mo ang iyong bahay for extension classes at ikaw ay nagpapakain, ikaw ay nagluluto. Everything you got ay binibigay mo. Why? Because you want to alleviate. You cannot cure them, you cannot save them, you cannot change them, but you can be used by God to alleviate the grieving people of this world. Sila'y umiiyak. Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed. For oft times he falleth into the fire, and oft into the water, and I brought him to the Bible student. I brought him to the Sunday school teachers. I brought him to the preachers, but they could not cure him. Praise God, kapag dinala nila dito sa Christian Bible Baptist Church. Amen? Amen? Share natin sila ng Word of God. Wala po kaming perang ibibigay sa inyo. Wala po kaming star na ibibigay sa inyo. Wala kaming monetary value na ibibigay po sa inyo sa bawat likes at sa bawat check. Pagtingin nyo po sa aming Facebook or sa live streaming po namin. Pero bibigay po namin sa inyo ang pinaka-importanting persona at siya ang persona ng aming Panginoong Yesus na makapagliligtas sa inyong kaluluwa, magdadala sa inyo sa langit na bayan at kayang baguhin ang direksyon ng inyong buhay at kung paano kami binago ng Diyos, kung paano inayos ng Panginoon ang aming buhay, kung paano kami inilagay ng Panginoon sa ministry, ang Diyos din, ang Panginoon din, ang mag-aayos ng inyong buhay. At yan, mga kapatid, ang ating pinagsisigawan at yan ang ating ibabandera sa buong sanlibutan ito, that there is a Savior. So that not only us, we could hindi lamang tayo, mga kapatid, ang mag-a-anticipate ng kaluwalhatian ng Diyos. May mga bagong mananampalataya rin. Ano kaya ang preaching sa Sunday? Ano kaya ang preaching sa Wednesday? Ano kaya yung ministry involvement, soul winning and ministry involvement conference? Gusto kong sumali. Imagine niyo mga kabataan na dating lango ng ipinagbabawal na katol. Ngayon, adik na sa gawain ng Panginoon. Mga usher na dati manginginom. Amen! Amen! Ngayon ay mga usher na. Ang iniinom na lang ay mga fermented drinks. Amen. You see, souls that are captivated by sin, hindi natin sila kayang iligtas. Hindi natin kayang tanggalin ang kaaway, ang dyablo. Hindi natin kayang baguhin, mga kapatid, ang kanilang buhay, physical, pero pwede tayong gamitin ng Panginoon. Ipaghamit natin ang bahay, ipaghamit natin, mga kapatid, ang ating sasakyan. Salamat sa mga miyembro na may mga mananampalataya sa Dasmariñas. Kayo ay nandito sapagkat may mga mananampalataya nagpaggamit ng kanilang van para kayo ay makapunta dito. 23 of them nandito po, mga kapatid, sa isang van. Kaya nga kailangan na ng 2 van.
Salamat sa bawat area po natin ay may mga mananampalataya nagpapagamit ng kanilang mga sasakyan para ang mga tao that are grieving. Amen! Nag-hold tayo ng mga Bible study, nag-hold tayo ng mga funeral service. Hindi natin sila kayang bigyan ng pera, but we could share to them the Word of God. We could comfort them in the trying moments and in the darkest moments of their lives. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit nag-exist ang Christian Bible Baptist Church, to alleviate the grieving people. Lastly, faith that moves mountain, number 1, is a faith that anticipates the glory. Number 2, faith that moves mountain is a faith that alleviate the grief. Faith that moves mountain is a faith that appropriate the gift. Sabi ng Bible, tingnan niyo po. Verse 20, and Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove thence yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Faith is a gift that must be appropriated. Ang ibig sabihin ng appropriate, italaga, gamitin mo. Kahit maliit yan, pagyamanin mo. Attend ka lang, magbasa ka lang ng Bible, manalangin ka lang. Sinabi ng pulpito, gawin mo. Those little things that will add to your faith, your little faith will grow. It will become a big faith. And one day, it will be a great faith, mga kapatid. We move mountains with faith. Faith is the supernatural gift from God, but He will not believe for us. You must believe. We must take the seed of faith and put it into the soul of our heart in order for it to come to life. Kaya nga mga kapatid, kapag may nagpipreach dito, wag mong kokontrahin. Hindi mo dapat i-criticize. We must have faith in God's stewardship. Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Good measure pressed down and shaken together and running over shall men give unto your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Wag mong sabihin, narinig ko na yan. Wag mong sabihin, narinig ko na yan kahapon. Dinemotion na yan sa amin. Ang gawin mo, wag mong kontrahin. I-apply mo sa iyong buhay. Sapagkat mga kapatid, ang kailangan, ang pananampalataya dapat put into action. Kasi kapag ang pananampalataya natin, hindi natin pinut into action, sayang. Hindi yan lalago. Wag mo, pag nag-preach ang preacher about Mark chapter, look at your Bible. Mark chapter 12 verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. Panampalatayanan mo. Magkaroon ka ng pananampalataya sa standardiya ng serbisyo. Amen. Na ito ang dapat na klaseng serbisyo. Mamahalin mo ang Panginoon. In Ecclesiastes 9 verse 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Colossians 3 verse 23, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Gamitin natin para sa kanyang kalwalhatian. Minsan nanonood ako ng yung kanilang sa budget hearing nila, no? At sa budget hearing nila ay humihingi ng additional na budget. Sabihin na natin 2 billion ang budget niya. At gusto niya maging 3 billion ang budget niya. Chinek yung kanyang yung ginawa niyang proyekto at kung magkano ang balance pa ng cash balance, meron pang 1 billion na cash balance. Bakit ka pahihingi ng 1 billion? 1 billion lang ang nagawa mo at meron ka pang balance na 1 billion. Di ba dapat yung 1 billion gamitin mo that may proyekto? May kausap mo ba ako? Binigyan ka ng maliit ng pananampalataya ng Panginoon, ginagamit mo ba?
Ina-appropriate mo ba? Meron kang sasakyan, meron kang motor, ginagamit mo ba pang visitation? Gusto mong tricycle, pero ayaw mong paggamit ang motor. Gusto mo yung tricycle mo gawin ng Panginoon na 4-wheel, yung 3-wheel, ayaw mong paggamit sa Diyos, gusto mo pang gawin 4-wheel. Meron ka ng 4-wheel, gusto mo pa ng another wheel? May kausap po ba ako? Hindi mo naman pinapagamit sa Diyos. Meron tayong pera sa bangko. Ang bangko lang ang nakikinabang. Ayaw natin ipagamit sa Diyos. Wala tayong pananampalataya sa stewardship ng Diyos. Wala tayong paniniwala sa standard ng service. Paano tayo gagamitin ng Panginoon? See? Para ang ating pananampalataya could move mountains ay maging katulad ng mga mananampalataya, mga kapatid. Mga naunang mananampalataya, sila'y nagpagamit para sa Panginoon. The least amount of faith is greater than the greatest amount of difficulty. Ulitin ko po. The least amount of faith is greater than the greatest amount of difficulty. Pag may pananampalataya ka, gaano mang kahirap yung nararanasan mo, kaya kang i-bless ng Panginoon. It is not great faith in God that you need. It is faith in a great God that you need. Hindi po dakilang pananampalataya sa Diyos ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay pananampalataya sa dakilang Diyos. Kahit maliit lang. Kahit maliit lang. Minsan akong umupo dyan sa upuan niyo. Way back, August 14, 1996. Hindi dito, doon sa old building. Nagkaroon ako ng pananampalataya, pinausbong ng Panginoon. Nagtatrabaho pa po ako sa Honda Philippines as a general accounting clerk. Tinawag ako ng Diyos, umuo ako sa Panginoon. Knowing after 8-month-old Christian lang po ako, pag ako'y nagsuko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Aking kapatid ay nandyan, sa ate Kuya Mario, si ate Marisa, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Buhay pa si tatay, buhay pa si nanay. Buhay pa yung mga iba kong mga kapatid. 28 years na po akong full-time, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Simula sa maliit na pananampalataya. Nakinig, ini-apply. Nakinig, ini-apply. Nakinig, ini-apply. Nakinig, ini-apply. Nakinig, ini-apply. Week after week, months after month, year after year. Sabi ng Panginoon, hindi ba ako dakila? Ba't ayaw mo manampalataya? Ba't ayaw mong i-anticipate yung aking kalwalatian? Bakit nakikita mo ako bilang carpenter's son? Hindi mo ba ako nakikita bilang the King of Glory? Hello? Marami sa atin, hindi natin nakikita as King of Glory ang Diyos. Kaya pag tayo nananalangin, yun pa rin. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Pag tayo nanalangin, wholesale, Panginoon, alam mo na ang pangangailangan ko. Bahala ka na. In Jesus' name we pray. Mga men, hanggang ngayon, binata ka pa. Bakit hindi mo ipanalangin? Ang dami dito. Sabi ni Dr. Red, hindi ko makalimutan. Get what you can get. And can what you have gotten. Nakita ko si Ma'am Michelle. Sabi ko sa sarili ko, pahara-hara ito ha. Makuha ko nga. Pananampalataya, mga kapatid. Walang mangyayari sa iyo kapag ligaw tingin ka lang. Walang mangyayari sa iyo kung pag ganun-ganun ka lang. Mga ladies, walang mangyayari sa lipstick nyo.
walang mangyayari sa kolerete nyo. Ang kailangan nyo, salita ng Diyos. Mga tatay, kahit may business pa tayo, kahit may trabaho pa tayo, kapag wala tayong pananampalataya, a good standing ngayon sa Diyos, hanggang dyan na lang yan. Sabi nga ni Pastor Ruiz, used to be ka na lang. I used to be a choir member, at sasabihin mo, I used to be to be. Mga kapatid, ano ang direksyon natin? Ang direksyon ng tamang pananampalataya, amen? It will anticipate the glory of God. It will alleviate the grieving people. And it will appropriate the gift. Hindi mo lang ilalagay sa bahay yan. Pagagamit mo sa gawain ng Panginoon. Salamat. YCBBC San Pedro people are moving or mountain movers because we have believers who anticipate the glory of God, who alleviate the griefs of the people and appropriate the gift from God. Be a mountain movers for God. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. I have done my best, O God. Please work in the heart of your people na makita po namin ang aming Diyos high and lifted up above every problems, above every difficulties. Panginoon, you are aware of all our problems. Pero hindi kayo, Panginoon, namumblema sa aming mga problema. Hindi kayo namumblema, Panginoon, sa pangkasalukuyang stock exchange ng sanlibutan. Hindi kayo, Panginoon, namumblema sa mga gastusin because you are our God in heaven. Ang kailangan po namin gawin, magkaroon kami ng pananampalataya sa dakilang Diyos na meron po kami. Na mahal kami, na habang kami po ay nandito sa lupa, ay bibigay nyo ang aming mga pangangailangan according to your will para sa inyong gawain. So that we could help the grieving people and so that we could appropriate the gift, the blessings that you have given us. For your glory and for your honor. Thank you for our pastor. Salamat po sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Bless you pong invitation. In Jesus' name I pray. Amen.